Manila, Pilipinas. Sa isang matinding salin ng mga pangyayari, si Senador Joel Villanueva ay nagpakita ng matibay na pagtanggi sa mga alegasyong kinasasangkutan niya sa isang P600 milyong budget insertions sa 2023 national budget. Hindi ako nag-insert ng mga unprogrammed funds, sigaw niya sa isang video statement na punong-puno ng damdamin. Maging si Sen Ping Lacson, hindi nagpakupas. Nagsabing may mga insertions na nagkakahalaga ng P75 milyon bawat isa na tila kinukwestiyon ang kredibilidad ng mga nasa kapangyarihan. Bakit ako ang pinaglalaroan dito? Tanong ni Villanueva. Wala nang ibang may pakita kundi haka-haka at mga pekeng balita. Sa gitna ng alingaw-ngaw ng korupsyon, inakusa niyang may isang organisasyon sa likod ng mga pag-atake sa kanya na ang layunin ay gawing scapegoat para sa kanilang sariling interes sa 2028 election. Hindi siya nakontento. Puno na ako ng mga walang batayang akusasyon. Ipinahayag niyang handa siyang dalhin ang laban sa hukuman at magsasampa ng kaso sa mga nagpakalat ng maling impormasyon. Kumbaga, sa isang drama, habang si Villanueva ay umuusok sa galit, inilalarawan niya ang kanyang sarili na parang isang boxing champ na lumalaban sa malaking laban. Samantala, hindi naman nagpapahuli ang mga mamamahayag tulad ni Karen Davila. Viral nang tinawag niya ang House Deputy Speaker Ronaldo Puno na i-account ang alleged corruption ng House Speaker na si Martin Romualdez. Nagsulputan ang galit sa social media at ang isang biro ni Cara David na umabot sa mahigit 651,000 na reaksyon ay naging paborito ng bayan na naglalaman ng isang makulit na hiling para sa kapayapaan. Todo ang laban ng bawat isa, hindi lamang sa politika, kundi sa mga isyung bumabalot sa bansa. Ang drama ay humahamon sa mga lider na tumindig at harapin ang mga aligasyong tila bumabalot sa kanilang mga pangalan. Parang isang soap opera, hindi mawawala ang katanungan, sino ang susunod na magbubunyag sa katotohanan?